Tila hindi nga kayang pakalmahin ni US President Donald Trump. Etong si Bibi, etong si Prime Minister Netanyahu. No, ayon yan mga tol sa mga critics, sa mga kritiko ni US President Donald Trump. Dahil nga sabing ganito sa balita na ating pag-uusapan ngayon is tuloy-tuloy pa rin ang pag-atake ng Israel dito sa Lebanon. Kahit nga nasa gitna ng pag-uusap itong Iran at saka ang Amerika at meron pa nga silang Memorandum of Agreement, pero hindi lang naman kasi Lebanon ngayon ang nagkakaroon ng mga pag-atake mula sa Israel, no? Mga tol. Nagkakaroon din ngayon ng palitan ng pag-atake ang Iran mismo at ang Amerika dahil nga inatake ng Iran itong isang oil tanker dito sa Strait of Hormuz at gumante ang Amerika din sa Iran. At ngayon ang Iran naman pinuntirya yung mga US facilities dito sa Kuwait at Bahrain. So technically dalawa rin silang nag-aatakihan. Di pa rin talaga natatapos itong kaguluhan na to no? So pag-usapan natin tong balitang to mga tol. Bigyan natin to ng reaction ngayon. Samahan ninyo ako. Alright, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Mula rito sa UNTV News and Rescue, no? Tila ba daw umiiwas sumagot si US President Donald Trump sa mga tanong, no? Nung tanungin siya kung ano ang reaction niya sa pahayag ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi aatras ang Israel dito sa kanilang operasyon sa Lebanon, mga tol. Pag-usapan natin to, samahan ninyo ko. Paiwas ang sagot ni United States President Donald Trump nang tanungin kung ano ang reaksyon niya sa pahayag ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi nito iaatras ang tropa nila sa Lebanon. The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said his forces are not leaving Lebanon. That is a sticking point. Who did he tell that to you? He said it publicly in Israel. Well, then take a look at it. Well, what would you do to make sure that he doesn't? Well, I'm not going to sabotage tell the you deal? what I'm going to do, but No, hindi niya daw sasabihin kung anong gagawin niya. it gets solved. I'm a problem solver. I get problems solved real fast, including with Bibi. Usap-usapan tuloy ng mga kritiko kung kaya nga ba talagang pakalmahin ni President Trump ang kanyang kaibigan, lalo't may ikokompromiso nito ang gumugulong ng Memorandum of Agreement nila ng Iran. Well, normal din naman talagang sasabihin niya ng mga kritiko. Ako man maging kritiko ko ni Trump yun din na sasabihin ko Kahit yung mga nagko-comment dyan ng mga critics din ng Amerika, ganun din ang sasabihin nila, hindi mo lang talaga masagot, hindi mo lang talaga masabi, hindi mo kayang kontrolin si Bibi. Kasi mga tol, no, bilang isang presidente, kung ikaw ang lalagay sa ganyang posisyon, no, kailangan mo talagang mamili ng matindi. At hindi ka basta-basta pwedeng magbigay ng pahayag nang hindi mo masyadong pinag-iisipan ng malalim. Kasi mga tol, isa sa mga pwedeng makapanakit o makasira ng relasyon, hindi lang basta-basta ang aksyon ha. Isa sa pwedeng makasira ng relasyon, isa sa pwedeng makasira ng pagkakaibigan, isa sa pwedeng makapinsala mga tol is yung lalabas mismo sa bibig mo. Diba? Ngayon, kapag sumagot si Trump ng basta-basta at hindi niya pinag-iisipan, baka makasira sa relasyon nila ni Bibi at mas lalong magwala itong Israel, mga tol, diba? At talagang, hindi na natin kailangan ng Amerika. Hindi na natin kailangan ng Amerika. Hindi rin naman pwedeng basta-basta girahin ng Amerika itong Israel. Siyempre, mga tol, ito yung isang, kumbaga, hitman nila yan dito sa gitnang silangan Kumbaga isa yan mga tol sa mga inaasahan nila pag may mga gusto silang operasyon dito sa gitnang silangan. Pero mo itong nakaraang digmaan mga tol, itong nakaraang gera nila sa Iran, sino ba ang nakasama ng Amerika? Ang tanging nakasama lang nila Iran. Nagtawag ng backup ng backer to si Trump, tinawag niya yung nasa NATO, tinawag niya yung iba't ibang mga kaalyadong bansa, walang tumugon. Diba? So kung magkakaroon ng problema si Trump o ang Amerika dito sa gitnang silangan, isa lang ang kakampi nila dyan. Si Israel lang mga tol. Kaya hindi nila basta-basta pwedeng sirain ang relasyon nila rito kay Bibi. Kaya nag-iingat din si Trump kung ano yung mga salitang bibitawan niya laban dito sa Israel. Baka magkasira din sila dyan. Diba? Kaya nagigets natin kung bakit ganon ang naging sagot niya, no? Kasi ito na lang yung kakampi niya rito sa gitnang silangan, no? Diba? Wala naman siyang ibang maaasahan dyan Sa pinakahuling talumpati ni Netanyahu, muli nitong itinanggi ang balitang iimpluwensyahan niya si Trump upang atakihin ang Iran.
Hindi aniya siya nagpaalam kay Trump kundi ipinaalam lamang niya ang plano nitong pag-atake. Oo, kasi may mga kumakalat na usap-usapan eh. Ewan ko kung napanood ninyo mga tol pero may ginawan tayo ng reaction na parang isang whistleblower na dating CIA member. CIA, sa isang podcast yun eh, sinabi niya na mula pa man daw noon, no, ang laging sinasabi ng Israel sa mga presidente ng Amerika, bombahin nyo Iran, bombahin nyo Iran, bombahin nyo Iran. Lahat daw ng presidente ng Amerika, iisa ang naging sagot, hindi. 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 Pero dito kay Trump, ito lang daw ang kaisa-isang presidente na napapayag ng Israel. Sabing gano'n ng CIA, ex-CIA member. Hindi galing sa akin yan. Yun ay napanood lang natin sa isang podcast. Okay? Kasi ang sabi daw ng Israel, sabing gano'n, kapag hindi ninyo inatake, binomba itong Iran, inu-nuclear bomb namin sila. Parang gano'n mga tol. So, ang ginawa ni Trump is binomba niya Iran para maiwasan ang paggamit daw ng Israel ng ganong klaseng sandata, which is hanggang ngayon hindi naman inaamin pa ng Israel na meron silang ganong klaseng sandata. Ano sa tingin ninyo? Totoo kaya yon mga tol? No? Totoo kaya yon? Pero ngayon dito, tinatanggihan ni Netanyahu, sinasabing hindi daw siya nagsabi kay Trump. Kumbaga pinaalam niya lang kay Trump kung ano yung plano niya dito sa Iran. Aminado ang Israeli leader na ikinatuwa niyang sinamahan siya nito sa kanyang plano. Siyempre, hindi ka naman basta-basta sasamahan ng walang reason o walang dahilan. Meron yan. Meron yan, di ba? Bakit naman papasok ang Amerika sa isang gera ng basta-basta na lang, di ba? Talaga, gegerahin mo Iran? Sige, sama kami dyan. Pwede ba yun? שבאתי לנשיא טראמפ I came to the Trump. לפני עם תל אביב, I told him we're going to Iran because I'm not waiting for the terrorists to come. אמרתי לו, אנחנו הולכים לאיראן. כי אני לא מחכה שהצוררים עלינו, הצוררים שמכריזים, יש גלים שרוצים להשמיד אותנו, גם אתכם, כל אותנו קוראים. I didn't ask for permission and I just said my opinion on our plan. לא אתן שזה יקרה. So, hindi daw siya nanghingi ng pahintulot. ולכן אנחנו פועלים. אני לא ביקשתי לשום, אני פשוט הודעתי, לא מחליטים. To my joy, he also joins in towards the end in a very important action. שמחתי, אני מצטרף. לקראת הסוף, כולם מאוד חשוב. Matapos ang paglagda sa Memorandum of Agreement ng US at Iran, kumpiyansa ang panig ng Amerika na maipatutupad ng buo ang tigil putukan sa Lebanon. Kaso ayaw din pumayag ng Hezbollah. Ayaw pumayag ng Hezbollah na disarmahan sila at para sa Amerika at para sa Israel. Hezbollah talaga may problema rito sa Lebanon. Kumbaga nadadamay lang ang Lebanon. Kasi totoo naman, hindi naman Lebanon talaga ang kalaban ng Israel. Ang kalaban ng Israel mga tol dito sa Lebanon is yung Hezbollah. Ang problema nga lang sa Israel mga tol, nadadamay talaga yung Lebanon. Halimbawa na lang, ito lagi natin pinag-uusapan to nababad trip nga rin dyan, pati rito si JD Vance Kapag may pumasok na Hezbollah member, top officials o kaya target nila sa isang gusali, ang ginagawa ng Israel mga tol, yung buong gusali. Kay residential man yan, apartment building o commercial building, talagang paguguhuin nila yung isang building na yun para dun sa isang target na yun. So ngayon, nadadama yung mga Lebanese, may mga nasasawi pa. Diba? Hayagan ng kanilang pagdidiin na ang problema sa Lebanon ay ang Hezbollah at ang Iran, hindi ang Israel. And I think the Israelis have been clear. They don't have any quarrels with the Lebanese people. They don't have any claims on the territory of Lebanon. The reason why they're involved there is because territory of Lebanon is being used to launch drones and missiles against Israel. Kumbaga parang ganito mga tolo. Yung Kuwait, yung Bahrain, yung ibang mga bansa dito sa Gulf Nation, hindi rin naman yun ang kalaban ng Iran. Nadadamay yun dahil nandoon yung ilang mga base militar ng Amerika. O di ba? Di ba? Hindi naman talaga Kuwait, di naman talaga Bahrain, di naman talaga Dubai
ang kalaban ng Iran eh. Ang kalaban ng Iran is yung Amerika. Pero nadadamay. Katulad na lamang nitong pinakabago, nagpalitan ng pag-atake, etong Iran at saka Amerika, di ba? Ang pinuntiryan ng Iran is yung mga base militar o mga US facilities dito sa Kuwait at Bahrain. Kasi nandoon nga yung pasilidad ng Amerika. So parang ganito nangyayari. Nadadamay ang Lebanon kasi ginagamit yung teritoryo nila ng grupong Hezbollah na binaback up pa naman ng Iran. The less of it's in Hezbollah's control, the less Israel will be in Lebanon. Sa 14-point framework na nilagdaan ng US at Iran, unang-una ang ganap na pagtigil ng pag-atake sa magkabilang panig, maging ang kanilang mga kaalyado sa lahat ng lugar, kasama na ang Lebanon. Hayagan rin ang pagbibigay diin ng Iran na anumang gawin ng Israel bilang kaalyado nito ay pananagutan ng Amerika. Subalit sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pambobomba ng Israel sa mga lugar sa Lebanon na pinaniniwalaan nilang pinagtataguan ng mga militanteng Hezbollah. Pero kasabay nito, libo-libong sibilyan rin ang apektado ng pag-atake. Yun lang. Naglabas ng pahayag ang Secretary General ng Hezbollah na sumusuporta sa Iran. Sinabi nito na hindi sila lubos na naniniwala sa sinseridad ng Amerika dahil tiyak na may iba silang usapan ng Israel. Ooh. الضمانة الوحيدة The only guarantee for liberation and sovereignty is resistance. Yun din ang paniniwala ng Israel eh. هي المقاومة. ضمنت They say America أمريكا guarantees. بيقولوا لنا أمريكا بتضمن. طب ضمنت اتفاق 27/11 وتبين إنه عاملين اتفاق بينهم وبين الإسرائيليين. يعني ما بيضمن إنه تعطينا حق لبنان. من هون بالنسبة لنا ما في ضامن إلا قوتنا. Sa ngayon, si Israel Prime Minister Netanyahu ay walang planong tumigil. כל עוד אני ראש ממשלה, As long as I am Prime Minister, Iran will not have a granite weapon, sabing ganon. Kahit na nagbabala din ng Iran dito sa Israel na kapag hindi nila inihinto ang kanilang mga operasyon dito sa Lebanon, sabing ganon ng isang general ng Iran, uuwi kayong pahiya, sabing ganon. Pero ito si Netanyahu, walang mababakas na takot sa kanya, mga tol. Kasi inatake nga nila yung Iran di ba? Kung naalala ninyo sa unang bugso ng labanan nila, February 28, magkasamang umatake ang Amerika at saka ang Iran, ang Israel I mean. At yun nga ikinasawi nung supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei, no? באיראן לא יהיה נשק גרעיני. So ngayon mga tol, sabi nga ng mga kritiko ni Trump, hindi yata kaya o mukhang hindi kaya ni Trump pakalmahin etong si Netanyahu. Kasi nga mga tol, para kay Netanyahu, ito, hindi sapat ang pakikipag-usap, pakikipagdialogo o pagpirmahan ng mga ganyan. Kasi hanggat may armas etong Hezbollah, hindi sila makakampante, hindi sila matatahimik. Pwede silang i-terrorize, pwede silang atakihin. No? Ganun ang paniniwala nito ni Netanyahu. Kaya ang pinaka gusto niyang mangyari is tapusin talaga kung ano man yung nasimulan. Ano man yung masasabi tungkol dyan? Pwede kayong magbigay ng inyong opinion, pwede kayong magbigay ng inyong sariling reaksyon. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shovel D. Peace out.